For today's video mga tol, nasa harapan na natin itong pinakabagong model o version ng Yamaha Sniper 155. So ito na mga tol yung merong ABS or anti-lock brake system. So ngayong araw mga tol, alamin natin kung ano-ano ba yung mga binago dito sa bagong Yamaha Sniper 155R. Kung may nabago ba sa specs and features, sa body design niya. So isa-isayin natin yan, yung bawat detalye niya. At syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So bali ngayon mga tol ay ito palang R version yung available dito sa Neymar Yamaha Nasugbu branch. So kung naghahanap kayo ng R version ng bagong model ng Yamaha Sniper, so pwede nyo itong puntahan dito syempre para masilip nyo din. So pagdating sa presyo nito mga tol, ang presyo niya dito sa Neymar Yamaha Nasugbu branch ay 146,400 pesos. At kung installment ang balak nyo, ang down payment para dito ay 14,900 and syempre payable to 12 months hanggang 36 months. And para sa mga installment basis, yung mga common na kailangan dyan ay proof of income, proof of billing at valid ID. Pagdating naman sa makina nito ay same pa rin sa previous model na wala namang binago dito si Yamaha. So gumagamit ito ng 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 13.2 kW at 9,500 rpm at max torque na 14.4 Nm at 8,000 rpm. At equip ito ng VVA or variable valve actuation kung saan na-maximize yung engine performance between low to high rpm. At the same time napapanatili niya yung fuel efficiency niya. And speaking of fuel efficiency, kaya nitong umabot ng 45 km per liter. At pagdating naman sa kanyang transmission, meron itong 6-speed manual transmission at equip ito ng assistant sleeper clutch para sa mas malambot na gear shifting. Pagdating sa looks nito, yung overall body design niya ganun pa rin naman sa previous model. So maliban lang dito sa front end niya, no, dito sa head cowling niya. So medyo mas malaki na yung parang pinaka visor niya dito, tapos nilagyan siya ng air duct dito na, tapos meron siyang parang sungay dito. So mas sharp na yung design niya dito sa pinaka head cowling niya. And syempre nakadagdag din yan dun sa aerodynamics niya. And dito pa rin naman yung low beam niya sa part na to ng head cowling. And dito naman sa part na to may konting changes sa dito, no. So dito pa V-shape na siya, then meron tayong emblem dito ng Yamaha. And yung paint na ginawa dito sa part na to ay matte finish, kaya mas nakita natin yung edges, ano. And yung pinaka design niya dito sa ilaw niya ganun pa rin naman to sa previous model. So same lang sila. So yan, meron siyang mga sharp design dito. Meron pa siyang decals dito ng Sniper. And dito nga pala yung pinaka daytime running lights niya, no? So para siya nagkaroon ng kilay dito. So napaka-aggressive ng looks and syempre napaka-sporty din. Dito naman sa kabila meron tayong decals dito na liquid cooled, tapos meron siyang line dyan na white. So nawala na nga pala yung mga highlight niya na parang aqua green, ano, tulad ng sa previous model na R version. So dito naman sa part na to meron tayong decals na ENS or assistant sleeper clutch. Dito naman sa side profile niya meron tayong decals dito na fuel injection, yung brand niya na Sniper, and dito naman yung Yamaha Diasil and 6-speed. And dito naman meron tayong logo ng Yamaha or emblem ng Yamaha. And nakat niya pala yung fairings niya dito, no? So pareho pa rin naman yan sa previous model. Pagdating naman dito sa front fender natin, meron tayong decals dito ng Yamaha, no? Tapos yung paint niya dito glossy yung finish. And meron tayong decals dito ng ABS. So yun niya, equip na ito ng ABS or anti-lock brake system. Pagdating naman mga tol sa brakes niya, na mas malaki na yung disc brake nito compare natin sa previous model. And meron tong 2-piston caliper. At finally, meron na nga rin itong ABS or anti-lock brake system. Sa gulong natin dito, may sukat itong 90/80 rim 17 and tubeless na rin yung ginamit na gulong dito. Pagdating naman dito sa side profile niya, no, meron din tayong decals dito ng VVA or variable valve actuation, and glossy yung finish ng fairings natin dito. Tapos may mga touches din ng matte finish. And pagdating naman dito sa side profile sa bandang likod, meron tayo ditong decals na 155R at meron siyang line dito na white. So yung design ng fairings niya mga tol, same pa rin naman doon sa previous model. Sa mga foot pegs natin dito sa mismong tapakan ng rider, so goma yung ginamit dito, and yung pinagpapatungan niya aluminum, ano, and napofold siya para pag gumangking tayo hindi siya mapuputol. And sa footrest naman ng pinaka back rider natin, aluminum din yung ginamit. So talagang napaka premium din ng design niya dito, no. And pagdating naman dito sa muffler niya, same pa rin naman to dun sa dating Sniper 155. So wala namang binago si Yamaha dito, no? Color black yung pinaka heat guard niya, then yung tip niya ay color silver. And of course yung suspension niya dito naka monoshock, then sa brakes naman naka disc brake tayo dito with single piston caliper. And yung gulong naman may sukat na 120/70 rim 17, and syempre naka tubeless na rin yan. Dito naman sa taillight natin mga tol, same pa rin naman sa previous model, ano, R1 inspired pa rin siya. LED na yung ginamit yan, and dito sa signal lights bulb type pa rin yung ginamit.
And meron din tayong ilaw dito para sa plaka, then may reflector for added visibility lalo na sa gabi. And dito naman sa meter panel niya, ang una ko napansin dito no, yung sharp design niya dito sa parang pinaka mini visor niya. And syempre naka fully digital meter panel na rin to at talagang napaka-compact niyan dahil marami tong function or marami tayong pwedeng makita dito na info ng motorsiklo na to. Sa mga switch naman sa handlebar dito, meron tayong engine kill switch, yung hazard light switch niya at electric push start. And dito naman sa kabila meron tayong high and low beam, tapos i-press lang natin to, meron siyang passing light, and then yung turn signals at yung busina. Pagdating naman mga tol sa susian nito, nakakiles siya, syempre R version, and sa tabi niya may button tayo dito para sa upuan. So yung pinaka seat opener niya. So very convenient dahil pipindutin lang mag-open na yung upuan. And dito naman sa kabilang side meron tayong power socket, kaya lang bibilan pa rin natin to ng USB port o yung pinaka adapter niya na may USB port. So yung pang kotse para magamit natin kung sakaling mag long ride tayo, pwede natin i-charge dito yung mga mobile devices natin. Pagdating naman dito sa upuan, meron tayo ditong premium seat design, may mga stitches pa siya kaya lalong naging premium yung datingan. And may mga grip din siya syempre para mas makapit. At dito naman sa grab bar natin, glossy yung finish ng paint niya, tapos same pa rin naman to dun sa previous model. At sa ilalim naman ng upuan natin, so wala tayong storage dito no. So bali yung pinaka tank lang niya at yung lagay ng battery natin. So yung fuel tank nito ay may sukat na 5.4 liters fuel tank capacity. So pagdating naman sa seat height nito, may sukat itong 795mm at yung minimum ground clearance niya ay 150mm. Then meron itong timbang na 121 kg para dito sa R version. So yun ang update natin para dito sa 2024 Yamaha Sniper 155 ABS version. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng ABS version mga tol at umabot kayo sa part ng video na to, sana ay nakatulong to sa inyo. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.